Kidlat News Updates. Mga balita, ngayon, Pilipinas at India lumagda sa isang strategic partnership. Dayuhan ng agaw ng baril sa pulis, 3 sugatan. Tribute para sa estudyanteng nasawi sa Pagadian, nagluksa ang buong klase. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, opisyal na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang strategic partnership ng Pilipinas sa bansang India. Sa kanyang pakikipagpulong kay Indian Prime Minister Narendra Modi sa Hyderabad, New Delhi kahapon August 5, na pagkasunduan ng dalawang bansa na i-upgrade ang diplomatic relations nito sa isang strategic partnership na magbibigay daan sa mas malalim na kooperasyon sa depensa, kalakalan, teknolohiya, enerhiya at regional na seguridad. Dahil dito, kabilang na ang India sa bansang strategic partners ng Pilipinas, kasama ang Japan, Australia, South Korea at Vietnam. Sumatotal, 13 bilateral agreements ang pinirmahan ng dalawang leader na karamihay nakasentro sa kooperasyon ng mga unit ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Indian Armed Forces. Si Marcos ay nasa India para sa 5 araw na state visit na nataon din sa ika-75 anibersaryo ng bilateral relationship ng dalawang bansa. 3 ang sugatan matapos ang tensyonadong insidente ng agawan ng baril sa pagitan ng isang banyaga at pulis sa Crossing Makar, Barangay Labangan, General Santos City noong August 4. Ayon sa mga saksi, bigla umanong sumampa sa motorsiklo ng isang pulis ang isang Dutch at hinablot ang baril ni Patrolman Collado. Nagkaroon ng matinding komosyon at agawan ng baril sa gitna ng kalsada. Sa kasagsagan ng tensyon, ilang ulit na pumutok ang baril. Tinamaan ng dayuhan pati si Patrolman Collado at isang sibilyan na nadamay sa insidente. Patuloy ngayon ang investigasyon ng pulisya upang tukuyin ang motibo ng dayuhan, pati na rin ang kanyang legal na estado sa bansa. Sa unang araw ng klase nitong August 4, bumungad sa mga kaklase at guro ng Zamboanga del Sur National High School ang bakanting upuan ni Tiffany Don Saipuddin, isa sa mga biktima ng trahedya sa Palpalan, Pagadian City. Nag-alay ng mga kandila at simpleng tribute ang mga kaklase sa kanyang upuan. Habang pinipilit bumalik sa normal ang klase, dama ang lungkot at pagdadalamhati sa pagpanaw ng isang mabait at masayahing estudyante. Batay sa inisyal na ulat, si Tiffany at ang isa pa niyang kaibigan ay nasa kritikal na kondisyon matapos mawala ng preno ang sinasakyang motorsiklo at sumalpok sa isang bahay. Subalit di na sila umabot ng buhay sa pagamutan. Patuloy ang pagluluksa ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan dahil sa trahedya na sinapit nila. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.